I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinipresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte /RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multi-purpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Oh, narinig nyo? Oh, see? So yun mga kababayan, narinig nyo? Courtesy po ng Billionaire Youth Channel. Minsan masasabi natin, huwag masyadong nagmamalinis. Kasi darating din ang panahon, mabubunyag din yung baho mo. Ang tanong dito, bakit po mayroong request project si Harry Roque na hindi naman siya congressman or anuman, di ba? Or senador, bakit mayroon siyang request budget project anyari sa panahon na yun? Bakit si Sara? Ang tanong, nasaan po ang resibo ng mga yan? Ganun din si Pulong. Wow, grabe. Naderder yung pera ng bayan ng panahon nila. Grabe. Si Harry Roque nagmamagaling, nagmamalinis. Pero hindi niya nakikita yung sarili niya. Ganun din yan, si Sara Duterte. Si Pulong Duterte, ang galing nila talaga mamuna sa Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, nasaan po? Nasaan po yung yung request budget na yan na sinasabi? Wow, grabe. Antindi nyo. Wala talagang usok na hindi uusok mga kababayan. Grabe, kawawang bansang Pilipinas kung ganito yung mga politician na uupo sa mataas na posisyon. Tapos ang lakas loob ng mga DDS na nagsasabi na 2028 presidente nila. Wow, talaga lang. So do you think papayagan ng Panginoon? Ngayon pa lang nakikita na ang katotohanan. Kaya naman lang nanalo yan si Sara sa pagka-vice presidente dahil kay Pangulong Marcos Jr. Binoto siya ng Marcos na loyalist na milyon-milyon. Ganun din yan si Roque. Hindi naman pala siya
Hindi naman sa politician, spokesperson naman sa dati. Bakit nagkaroon siya ng ganyan na insertion ba yan? Project? Sus, Mariusip, Santa Clara, Marimar, ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Pasalamat kayo kay Pangulong Marcos Jr. dahil siya ang nag-umpisa niyan. Matindi talaga, oo. O yan, basahin po ulit natin. Agenda, tinumbok na rin. Tinumbok na rin si Sara Duterte na tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at long-time ally na si Atty. Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report. O, di ba mga kababayan, anong palagay nyo sa mga nangyayari sa atin sa bansa na ito? Kawawa yung kabanang bayan, ubos. Kaya hindi po pwede magiging pangulo si Sara Duterte. Umpisa pa lang talaga nakikitaan ano ang klaseng pagkataong mayroon sa kanya. Kung yung confidential fund nga niya, hindi niya kayang ipaliwanag eh. Ay nako, kayo mga kababayan, anong palagay nyo sa mga nangyayari? Grabe no? So, tama din talaga yung hinala natin. Ito, dekada na po ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Talagang hindi sila huminto. Grabe, kaya pala gusto nila tatakbo sa mga ganyang posisyon dahil alam nila mabilis ang pera, guys. Sobra ang bilis ng pera. Ang daming paraan para makakulimbat, di ba? O, ayan na, learn and lesson sa atin lahat. Para lang sa ganun, alam natin kung sino ang pipiliin natin sa darating na mga panahon. Grabe na pala talaga ang nangyayari. Tapos ngayon, si PBBM ang nagbunyag sa mga magnanakaw sa kabanang bayan. Siya pa ang masama. Siya pa ang binaliktad. Siya pa ang sasabi na siya ang nangungurakot. What? Baka hindi nyo alam. Matagal ng issue sa kanila yan. Yung nagnanakaw sa kabanang bayan. Panahon pa ni Cory Aquino. May napatunayan ba ang Aquino administration ng panahon na yon sa pagbibintang nila sa Marcoses? Wala, di ba? Natalo nga sila sa Amerika eh. Sa kaso doon eh. Nanalo ang Marcoses eh. Di ba? Malaking sampal sa mga dilaw yun. Sus, Mariusip, ang magaling kayo mamintang pero hindi nyo nakikita yung mga sarili nyo. Na mas kawatan pala kayo. Kung tutuusin in my own opinion in my own thinking lamang. Di ba? Ikaw nga, may kasabihan, tama din yung sinabi ng lula ko, yung mga nagbibintang, sila po yung guilty, kasi gawain nila. Tama. Ayan, lumabas din ng totoo. Diba? Sabi ko nga parang mas marami pang mga baho na lalabas yan, lagi kong sinasabi, walang usok na hindi uusok. Ayun, umusok na ng umusok. Ngayon, dahil ito, nabunyag. Ako sabihin, kasalanan lahat ni Pangulong Marcos Jr. Pero pinagtatawanan kayo lang ni PBBM sa mga pagbibintang nyo. Kasi bumabalik sa kanila, guys, yung mga baho nila. Today is December 26, 2025. So yun mga kababayan, see you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Bye guys. There's more.